Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, Uplift Assistance Program, pinalawig ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng oil crisis. Resort sa Cebu, kinilala sa Travel Plus Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026. Igilas Pilipinas, wagin ang unang FIBA World Finals title. Harry Potter Yule Ball Celebration, dadalhin sa Pinas sa Setyembre. At DZRH, nagdiwang ng 87th anniversary. Mga tagapakinig, na-meet ang kanilang mga paboritong broadcaster. Sa ating unang The Better News ngayong araw, pinalawig pa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang programang United Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o Uplift para sa mga apektado pa rin ng krisis sa langis. Sa ilalim ng expanded program, magbibigay ang pamahalaan ng cash assistance para sa tinatayang higit 37.5 milyong mga Pilipino. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog. Pinalawak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta sa mga sektor na apektado ng patuloy na krisis sa Middle East. Ito ay sa pamamagitan ng Uplift Assistance. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa ilalim ng programa ay makatatanggap ng isang beses na karagdagang tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.2 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din niya suporta para sa 2.2 milyong mahirap at yung malapit ang maging mahirap, nakabayan na tukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayon din ang 1.2 milyong manggagawa na may mababang kita na nakumpirma sa tala ng Social Security System o SSS. Sila naman ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Ayon sa Pangulo, layo ng Uplift Assistance na mapangalaga ng kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Samantala, pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang programa, kasama iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, para naman sa itatayong makabagong warfare laboratory, pinagkalooban ng higit 379 million pesos ng isang non-profit organization, ang Philippine Military Academy o PMA. Ang detalye sa proyektong yan, tutukan sa report na ito. Tumanggap ang Philippine Military Academy o PMA ng 379.48 million pesos grant mula sa Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para sa pagtatayo ng isang makabagong warfare laboratory. Saklaw ng pondo ang demolisyon ng lumang PMA Hospital at ang konstruksyon ng 2 pang palapag na pasilidad na gagamitin sa pagsasanay ng mga kadete. Bahagi ang proyekto ng Corporate Social Responsibility Initiative ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR bilang pagsuporta naman sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco,
Tugon ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagpasalamat din ang PMA sa Bloomberry Cultural Foundation sa patuloy nitong suporta sa pagpapaunlad ng akademya. Inaasahang sisimula naman sa mga susunod na linggo ang demolisyon ng lumang ospital habang target namang makumpleto ang Warfare Laboratory sa ika-4 na quarter ng 2027. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa panahon ngayon kung saan Wi-Fi is life, malaking abala na kung ituring natin ang electrical interruptions gaya ng brownout. Pero para sa mga malalaking korporasyon, maski ang panandaliang downtime sa sistema ay katumbas na agad ng milyon-milyong halagang gastos. At bilang tugon sa problemang ito, ilan sa mga iminungkahing solusyon ng ating engineering professionals ay ang paggamit ng online condition monitoring at hybrid lighting protection. Himayin natin ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Malaking tulong ang transformers para sa ligtas na transmission ng kuryente sa mga commercial establishment, mga kabahayan at hanggang sa mga maliliit na gadgets. At bilang mahalagang electrical tool, lalo na para sa mga malalaking korporasyon kung saan bawat downtime o system failure ay katumbas ng milyong-milyong piso, napapanahon na rin umanong magpatupad ng hybrid monitoring at maintenance. So it should be a combination where online test is done continuously. That gives you the 24/7 data, and on the basis of that data, you do your offline testing. In our industry, we predominantly rely on periodic time-based maintenance, and what happens is you miss certain points in between. Para kay Dr. Babadas, Regional Manager ng Dynamic Ratings, maliban sa monitoring ng periodic gaps, mapakikinabangan din ito sa pag-usbong ng renewable energy sources at lumulubong power demand. There are a lot of new stresses such as frequent load increases from 0 to 100 in a short period of time, voltage rise very quickly. So all of this is creating some acceleration of the old stresses, and that is something which you will only be able to know when you monitor them continuously, and that is where online monitoring becomes really crucial. Payo pa ni Dr. Bas, bagaman may bahagyang kamahalan, mahalagang investment ang pagtatatag ng isang centralized monitoring unit na magsisilbian yung utak ng transformer at magkakalculate sa tsansa ng posibleng banta sa sistema. It is not on the basis of the upfront cost, but on the basis of if you have a downtime, what are you losing? And then you see, okay, I am investing this many dollars for the monitoring, but I am losing this much for this many hours. And then you do a reconciliation between the two. You do the ROI calculations. Tulad ni Dr. Bas, pareho rin ng sentimientong CFG Senior Consultant Director ng Exkeys Electrical Services and Supplies na si Dr. Andrew Muy. Para kay Muy, kung ikukumpara sa technological advancements natin ngayon, hindi may kakailang napag-iwanan na rin ang ating protective measures laban sa kidlat. Pero higit sa proteksyon ng mga gusali, mas matimbang umano na hindi maantalang operasyong tumatakbo sa loob nito. Hybrid protection means you combine physical protection with that of data. But today, what happens in that facility, the operation itself is a lot more critical than the physical structure itself. So, take a hospital, for example. Now, with all this MRI, or worse still, in today we have robotics for operation. Can you imagine that going halfway and electrical supply stops or equipment fail? So right now, we need to make sure you have a smart hospital, all the equipment stay operational. Sa kanyang presentasyon sa harap ng Pinoy Electrical Engineers sa ika-12 Metro Manila Regional Conference, isa rin sa mga ipinuto niya na kaakibat ng lighting protection ay ang prediction at prevention. So now, instead of waiting for things to happen unannounced, we want to be able to predict when it's going to fail so that we can actually replace such equipment before it breaks down. So this system is not meant to just protect, predict, it's to help you manage your finances as well. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy na nakatatanggap ng pagkilala sa international stage ang mga luxury destination sa Pilipinas. Isa na rito ang isang kilalang resort sa Cebu na nag-uwi ng 2 parangal sa Travel Plus Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026. Ang The Better News ihatid sa atin ni Mili Borja.
Nakatanggap ng 2 parangal ang Plantation Bay Resort and Spa sa Cebu sa Travel Plus Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026 matapos maraming Best Pool at Best Beach, Island plus Upcountry Hotel. Kinikilala ng mga award ang kalidad ng mga pasilidad at karanasan ng mga bisita sa resort na patuloy na nagpapatibay sa reputasyon nito bilang isa sa mga nangungunang luxury destination sa Pilipinas. Matatagpuan sa isang 11.8 hectare land sa Lapu-Lapu City. Ang resort ay may 255 rooms, kabilang ang mga lagoon front accommodations at mga private villa. Kilala ang Plantation Bay sa malawak nitong 2.5 hectare saltwater lagoon na maaaring paglanguyan o gamitin sa mga aktibidad tulad ng kayaking, paddleboarding at electric watercraft rides. Mayroon din ito mga freshwater pools, spa facilities, fitness at sports amenities, at iba't ibang recreational activities para sa mga bisita. Nag-aalok din ng resort ng ilang dining destinations na mayroong international cuisine, kasama ang mga themed dinner buffet na may live music at cultural performances. Kasabay ng naturang pagkilala ang pagdiriwang ng resort ng kanilang 30th anniversary. At ayon sa Plantation Day, mananatili itong nakatuon sa paghatid ng world-class accommodations at serbisyo habang patuloy na isinusulong ang Filipino hospitality sa mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, ipinagdiwang naman ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, ang kanilang ika-87 taong anibersaryo. Kasabay ng pagdiriwang, dumalaw sa istasyon ang mga solidong tagapakinig at taga-suporta upang makasama ang kanilang mga paboritong broadcaster. Ang mga kaganapan balikan sa report ni James Galange. Ngayong ika-87 taong anibersaryo ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH, patuloy ang hatid ng saya, papremyo at oportunidad na makita ng mga tagapakinig ang kanilang paboritong broadcaster. Ang mga naging kaganapan balikan sa report nito. Dinagsan ng mga taga-subaybay ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH, ang istasyon para makisaya at may pagdiwang sa selebrasyon ng ika-87 taong anibersaryo. May mga kumasa sa pa-TikTok challenge, nagpalagay ng stickers sa kanilang mga sasakyan, pwede na mabusog sa inihandang lugaw ng DZRH Operation Tulong. Nagkaroon din ng pagkakataon na ma-meet ng mga tagapakinig ang kanilang mga inaabangang broadcaster at mapagpa-picture kina Kato Nying, Jenny Baha, Angelo Palmones, Sister El at Lakay Deo Makalma. Isa nga sa mga nakisaya ay ang isang TNVS rider na napadaan lamang sa istasyon dahil sa kanyang pasahero. Pero bata pa lang ay nakasubaybay na sa pinagkakatiwalaang himpilan ng radyo sa Pilipinas. Tagal na, simula nung bata pa lang ako, napapakinggan ko na kasi pinapainggan niyo ng mga magulang ko, lolo't lola ko. Kaya hanggang ngayon talagang tumatak sa isip na DZRH. Habang si tatay naman ay nagpahatid pa sa kanyang anak para lang mamit sina Anthony Taberna na anyay mula noon hanggang ngayon ay solid at nakapakinig na kilalang #1 AM radio station sa Mega Manila. Naku, napakatagal na, kaya lang medyo kasi yung naging trabaho ko, naging confidential agent ako, medyo nawawala na siya sa ano ko. Pero DZRH is DZRH. Samantala, namahagi rin na limpak-limpak na papremyo ang DZRH sa raffle mula sa mga groceries, DZRH merchandise at cash prizes. Habang mismo sa MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde naman ang namahagi ng mga radyo sa mga dumalo. Taong 1939 nga na itinatag ang himpilan na unang nakilala bilang KZRH na siya naging kaagapay ng mga Pilipino sa pagkalap ng mga makabuluhang impormasyon mula pa noong panahon ng World War II hanggang sa mga hamong kinakaharap ngayon. Kaya naman sama-samang panawagan ng DZRH ngayong 87 taong anibersaryo, iisa tayo. Sa ating mga viewers, sa walang sawang pagsusubaybay sa DZRH, dahil sa inyo, ang DZRH ay umabot na po ng ika-87 years anniversary itong taon na to. Yan, at hindi lang niya nabay, iyayabang na rin natin. Iyayabang natin. #1 na naman kami sa buong Metro Manila, sa Mega Manila. At sa buong mundo. Kung tutusin talaga, #1 pa rin sa nationwide. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news sa mundo ng palakasan, muling nagpakitang gilas ang Pilipinas sa eSports World Stage matapos masungkit ng eGilas Pilipinas ang kauna-unahang eFIBA World Championship title sa Qatar. Basta sa Britang Sports, ihatid yan ni Matchpoint, Mili Borja.
Nasungkit ng Gilas Pilipinas ang kauna-unahang World Championship nito matapos pagharian ng FIBA World Finals Season 4 na ginanap sa Qatar. Binubuo ni na Miguel Jubillar, Chris Briones, Kenneth Gutierrez, Joshua Machado at Pritch Diaz ang kupunan na tinalawang Turkey sa best of 3 finals. Tinapos ng Pilipinas ang championship series sa pamamagitan ng 68-58 victory sa deciding game upang maiuwi ang kauna-unahang FIBA World title ng bansa. Bago makapasok sa finals, nakabawi ang Gilas matapos malasapang nag-iisa nitong pagkatalo sa torneo laban sa France sa upper bracket finals with 61-52 score. Nagbalik ang Pilipinas sa pamamagitan ng magkasunod na panalo kontra sa France upang makautsad sa championship round. Nakapagtala rin ng malinis na kampanya ang Gilas sa group stage matapos talunin ng France, Algeria at Germany bago nilang pasan ng Lebanon sa upper bracket semifinals. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news para sa Pinoy Potterheads, just in time sa nalalapit na Burr Months, dadalhin sa Pinas ang Harry Potter Yule Ball Celebration. Ang mga detalye pagdating sa magical and immersive experience kung saan pwede kang mag-ala Harry o Hermione. Alamin sa report ng ating showbiz, Angel. Attention Potterheads! For the first time, dadalhin sa Pinas ang Harry Potter Yule Ball Celebration swak sa nalalapit na magpasok ng Burr Months. Chance mo na ito mag-ala Harry, Hermione, Ron, #Channel your Inner Wizard, kung saan magkakaroon din ng champion waltz, isang dance-off competition at fashion parade. Ang Manila stop ang susunod matapos ang matagumpay na Yule Ball Celebration interactive experience sa Milan, Montreal, Sydney at Mexico City. Samantala, syempre hindi rin mawawala ang merch at signature drinks para sa mga bibisita sa ika nga nila ay parang Great Hall ng sikat na Harry Potter movie. Maaaring ma-experience ng Harry Potter Yule Ball Celebration simula September 3, 2026 sa The Space at Zalaire sa Parañaque, habang aarangkada naman ang ticket selling sa Ticket Road simula July 21. Para sa DZRH TV 20 Showbiz, Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang malita kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.